Financial freedom, financial freedom, financial freedom. Marami pong may gusto nito pero kakaunti lang po ang nakakaintindi kung paano to maabot. So if you want really to achieve financial freedom, in this episode, I'm going to talk about step-by-step guide on how to achieve it. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Chinky Tan, your pambansang wealth coach. Welcome to another special episode. Pag-uusapan po natin dito ang financial freedom at paano mo ito maaabot. Okay, let's get started. Una, kailangan maunawaan muna natin anong ang tunay na kahulugan ng financial freedom. Well, mga nagsasabi, ay basta nabibili ko yung gusto ko, nakakain ko yung gusto ko, malaking bahay ko, may sasakyan ako, maganda ang buhay ko. Well, in reality, yes. It's not about money, it's what money can buy. Alam mo, sa totoo lang, ang tunay na financial freedom para sa isang OFW ay time freedom. Na may oras siya na gawin ang mga bagay na gusto niya at kasama niya ang mahal niya sa buhay. Agree? Ang tunay na financial freedom para sa isang tambay na talagang parati na lang sinisermonan at minamaliit, pabigat sa buhay. Alam mo, tunay na financial freedom sa kanya? Independence. Na pwede na siyang kumita on his own, na hindi na siya aasa sa iba. Ang tunay na financial freedom sa isang breadwinner, hindi yung yumaman. Yung talagang umabot siya sa punto na kanyang buhay na hindi na niya iisipin kung paano niya babayaran ang kanyang mga bills. Electric bills, rental bills, di ba? Yun lang sa kanya. Freedom na yan. Alam mo, ang freedom para sa isang magulang, makapili po siya kung saan niya i-enroll ang kanyang anak. Yun po ang freedom sa kanya. And finally, ang freedom ng isang breadwinner at isang responsableng anak, yung freedom na mapagamot niya ang kanyang mga mahal sa buhay sa mga ospital at doktor at espesyalista na pinili niya, hindi dahil wala siyang choice. Nagigets nyo? Kaya kung titignan po natin ang financial freedom, it comes in different size, shape, and form. Depende yan sa iyo. Kaya nga, kung ikaw ang tatanungin ko ngayon, pakitype na lang sa comment section, ano ang itsura ng financial freedom para sa iyo? Para sa akin, ang tunay na financial freedom is this. Number 1 is to enjoy life. Number 2, I don't have to worry about money. And number 3, to have time with my loved ones. At the end of the day, okay, nice to have, pero kahit na 7 ang bahay mo, di ba? Gabi-gabi, isang kama lang ang matutulugan mo. Kahit 7 ang sasakyan mo, isa lang pwede mong masakyan tuwing ikaw ilalabas. Kahit afford mo na kumain sa lahat ng mga buffet, hindi mo kakayanin na kumain ng buffet every single meal. Do you agree? Kaya nga para sa mga ikaw ngayon, probably ikaw ang kausap ko. Let's do a checklist. Ang financial freedom para sa iyo is to escape the rat race. Yung parang hindi ka na nabubuhay from paycheck to paycheck. Or if not naman, financial freedom para sa iyo, 'di ba? Na isang jeepney driver ay magkaroon lang ng regular na kita na kahit di ka bumiyahe, kikita ka, magkaroon ka lang ng small sari-sari store, 'di ba? Kaya nga, ang tanong right now, paano natin magagawa 'to? So, right now I want to help you. This is going to be the step-by-step guide and roadmap. Kung may papel at ballpen ka, start writing. Number 1, you have to understand your current situation. Mag-audit tayo ng finance mo. Una, kita. Pangalawa, gastos. Pangatlo, may utang ka ba? Number 4, may ipon ka ba? Ulitin ko Una, kita. Sulat mo. Pangalawa, gastos. Pangatlo, utang. Pang-apat, ipon. Ang konsepto, dapat para tayo po ay magkaroon ng financial freedom, ang kita ay dapat higit sa gastos. Make sense? Pag ang gastos ay higit pa sa kita, financial stress yan, hindi freedom yan. Financial imprisonment yan kasi may utang ka, magbabayad ka. Agree? Let us say right now as you are talking to me, sabi mo, Chinky, okay, malaking kita po kesa sa gastos. Good. Next question ko, may utang ka ba? Kung may utang ka, hindi ka pa rin malaya kasi nga may obligasyon mo pa rin. Mas maganda yung wala kang utang. Agree? Kung may utang ka man sa business, it's okay. It's considered as a good debt. Bakit? Kasi kikita naman, mas mataas ang kikitain mo kaysa magbabayad mo na interest. Likewise, meron ako mga utang sa mga books ko. Okay lang kasi yung interest, yung kita, kayang punan at bayaran yung interest. Next question. Okay, next, may ipon ka ba? Kung wala kang ipon, wala kang financial freedom. Wala kang financial peace. Bakit? Kasi oras na may mangyari po sa inyo, ano po mangyayari? Di ba? Lubog ka na naman sa utang kasi kailangan mo mangutang. Wala kang emergency fund. Agree? So number 1, alamin mo muna na saan ka. Number 2, kung alam ko na saan ka na, next, ano yung financial goal mo? Diba? Ano yung short, medium, and long-term goal mo? When you say short-term, ano gusto mo ma-achieve in 1 to 5 years? Medium, 6 to 20. Long-term, 21 and above. Pakisulat mo sa papel, anong gusto mo? So ngayon, check mo ngayon. Nagtutugma ba yung gusto mo sa kita mo? What do I mean? Minsan, kasi masyadong malaki ang pangarap, pero ang kita ay maliit, di ba? So parang hindi siya nagtutugma. So ano dapat ang solusyon? Dapat ang solusyon, palakihin natin ang ating kita para magtugma sa ating
ating gusto o pangarap. Kadalasan, pag nawawala na po ng pag-asa, pinapaliit na lang ang pangarap para magkasya sa kita. Yan ay isang malaking problema. Kaya hinahamon kita ngayon, in a good sense. If you have big dreams, stay with the big dreams. Ang goal natin ngayon, palaki ng ating income. So, let's develop a plan. Ito yung third step na in terms of creating a financial roadmap. Gumawa tayo ng plano, di ba? Paano natin palalakihin ang ating kita. Di ba? Chinky, easier said than done. Nako, good news. Okay, papakita ko sa inyo mga practical strategies, no? On how you can build wealth. Okay? Later, meron tayong tatlong strategies na isi-share ko po sa inyo. Pero bago ko share strategies, kung gusto mo isang strategy na magpadami ng pera, magkakaroon po ako ng isang income multiplier method. Okay? Ito isang special workshop na gagawin ko po. Itong webinar na ito, I will teach you on how you can create 8 simple strategies to earn a 6-digit or 7-digit income. Why am I confident with this? Because it helped me to create 12 sources of income. And for this session, I can easily charge 5K for this. But the good news, I'm giving this to you absolutely for free. Yes, libre po siya. All you need to do is just register on the link below na lang sa comment section pagkatapos ng session na ito and you can get access for free. Bilisan mo, 500 seats lang. Now, let's get back to our program. So, pag-usapan po na natin yung tatlong strategies para magkaroon tayo ng income. Ang unang strategy is reduce expenses. Ha? Ano ibig sabihin reduce expenses? Paano kikita kung binawasan ko yung gastos ko? Okay, listen to this principle. Money not spent is money additionally earned. Ang perang hindi mo ginastos ay perang kinita mo. Diba? Hataw ka ng hataw, dagdag ka ng dagdag ng income, pero yun nga, pinapatay mo lang yung sarili mo. The problem naman, hindi naman income, may income ka, problem magastos ka. O guilty ka ba? Type guilty. Umamin ka naman ka, kapatid. So, una, bawasan mo yung gastos mo. Like for example, kung nag-eat out ka lang kasama ng pamilya mo, 2,000 pesos kada eat out mo, di ba? Kung mga 4 times ka lang per month, 8,000 times 12, 96,000. So, ang gawin mo, 2 times na lang kayo kakain sa labas kung gusto mo para mag-enjoy. So, 4,000 na lang, di ba? Times 12, 48, dating 96, ngayon 48. So, magkano natipid nyo, na-save nyo? 48,000. So, again, 48,000 pesos po ang iyong naipon, di ba? Nadagdagan ng kita. Reduce expenses. Number 2, increase income. Maghanap po tayo ng, like for example, opportunity to be promoted in the company, start a side hustle, sales, start a small business. Ang goal mo, hindi lang magbawas, kailangan magdagdag. Ang pagbawas kasi may limit pero ang pagdagdag ng income, walang limit yan. That's the second strategy in building wealth. And then once you start earning money, pag kumikita ka na, may puhunan ka na kahit konti, anong gagawin mo? Invest. Ang goal mo, it's not how much money you make, it's not how much money you save, it's how much money you grow. Learn about stock market, mutual fund, real estate, government funds. Learn how to diversify yung investment mo para less ang risk mo. Sobrang ganda ba tong episode natin na ito? Siksik, liglig, at umaapaw. Kung makikita mo talaga, pag sinundan mo tong financial roadmap na shinare ko sa inyo at kung gusto mo maulit to, i-replay mo na lang. Again, you just need to watch this over and over again. At least watch this 3 to 5 times para makuha mo talaga yung pinaka-concept. And I will tell you, financial freedom takes time. Ang importante, alam mo, tapos maging consistent ka, maging disciplined ka, maging patient ka, maniwala ka. Darating yung panahon, matatamaan mo rin ang tunay na financial freedom para sa iyo. Guys, I hope that you are enlightened. Please type in the comment section kung ano nagustuhan mo, anong na-realize mo sa session natin na ito. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman.